ang pwedeng pumasok sa mga e-games at e-bingo center. Ayon nito sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Pinuntahan namin ang online gambling station sa Katipunan Avenue. Sinubukan namin kung papapasukin ang kasama namin na 19 na taong gulang. Hiningan ng identification card ang aming mga kasama. Pero hindi naman ito tiningnan ng gwardya at pinapasok pa rin sila. Sabi niya, ID na lang po. Tapos nagpakita naman ako ng ID pero hindi niya naman hinawakan. So, hindi niya naman halata rin na 18 ako. So, yung kasama ko lang hininga niya ng ID. Kasi siya lang yung sabi na maglalaro daw. Yun yung na-register. Tapos ako, tinanong ko yung guard kung pwede ako pumasok. Sabi niya, oo daw. So, pumasok na kami sa loob. Sinubukan din namin kung papapasukin ang isang nanay na may kasamang kunwaring anak na 20 taong gulang. Tulad ng una naming mga kasama, kinuha ang ID nila. Doon sa unang pinuntahan, kahit alam nung guard na below 21, pwede naman palang pumasok. So, hindi rin ganun kahigpit doon sa edad na sinasabi nila na below 21. Pinapasok sila ng gwardya. Sa guard naman ho, hinanapan niya ako ng ID. Nung una pa lang, hinanapan niya ako ng ID. So, binigay ko yung student ID ko. Pinuntahan din namin ang gambling station sa may Arangke Market sa Recto Avenue. Pinapasok ang mga kasama namin. Hindi sila tinanong ng kanilang edad. Sa guard, sobrang maluwag lang siya. Parang hiningi lang yung ID and then binigay lang dun sa attendant. Ganun lang siya kasimple. Tulad ng dalawang nauna naming kasama, nakapasok din ang kunwaring magnanay. Walang hininging ID para sa kasama niyang wala pang 21 taong gulang. Yung pangalawa naming pinuntahan na game zone, pumasok kami, tinanong lang ng guard na sinabi ko maglalaro. Hindi naman niya tinanong talaga kung yung kasama ko, siyempre nakita naman niya bata pa, hindi niya tinanong kung may ID siya na government ID. Mas mas maluwag sila. Huli naming pinuntahan ang online gambling station na malapit sa Banawe sa Quezon City. Tulad ng dalawang nauna naming mga pinuntahan, pinapasok sila. Pero noong nasa loob na, hindi pinayagang manatili ang mga kasama namin nang malamang hindi pa wasto ang kanilang mga edad. Sa Banawe, pagpasok pa lang namin. So, hindi naman din masyadong yung guard. Hindi siya masyadong bantay talaga. Bali wala lang, parang wala lang sa kanya na pumasok kami doon. Sa 3 naming pinuntahan, lahat ay nakapasok kahit wala pang 21 taong gulang. So kung sa social experiment nyo, ang tiningnan nyo pa yung mga legal na institusyon, at ito pa yung legal na gambling kung tawagin, legal gambling, lalo na kung may illegal gambling pa. Mas lalong walang kontrol sa mga kabataan yon. Aming pagbisita sa ilang online gambling station, nakalulusot pala ang mga menor de edad. Kulang talaga ng regulation. Yung kahit na self-regulation, yung pagbabantay, yung paggagwardya, parang may pagkukulang sa aking mga napansin. Sinubukan naming humingi ng panayam sa game zones. Yan ay i-undergo namin yan ng investigation. And then, yun nga, isa-sanction namin sila, the guards and the staff involved, dun sa kung sino man yung naka-duty doon. We do not tolerate this kasi syempre at stake dito ang aming lisensya sa PAGCOR. Ipinakita namin sa PAGCOR ang aming nakunan. Definitely, this is a violation base po dun sa nakasaad sa regulatory manual ng mga gaming sites. So, if you would permit to give us a copy, aming pong tutugunan nito by investigation. Tatawagan natin itong mga to, papasokos natin kung bakit nangyari ito. Maglalabas ngayong buwan ng mas mahigpit na pamantayan ang PAGCOR para sa mga online gambling station. Kung dati ay 24 oras ang operasyon ng mga online gambling station,
Ngayon, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi na lang ito. Yung mga bagong polisiya na ipapatupad ng PAGCOR ay base ito sa utos ng ating Pangulo na siguraduhin na walang proliferation or pagdami ng pagsanga-sanga ng mga e-games at e-bingo na readily accessible. Ang bawat online gambling station ay may 100 puntos tuwing magre-renew ng kanilang lisensya. Nababawasan ang puntos na ito kapag may paglabag sa pamantayan. Kapag umabot sa 51 demerit ang isang gambling station ay makakansela ang lisensya nito na mula 1,000 piso pataas. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ng PAGCOR ang aksyon na gagawin sa 3 online gambling station na nalusutan ng menor de edad. Noong October 5, kami nagpunta sa PAGCOR. Sa ginawa naming follow-up nitong Lunes, October 10, hindi pa raw malinaw kung ano ang aksyon na gagawin ng ahensya.